Hello guys, magandang tanghali po. Ngayon nandito ako sa aking munting taniman na kung saan ay pina-script ko itong dati kong lupa dito. Kasi yung mga nasa tabi ko, ang lalim ng ginawang quarry. So nabitin yung lupa ko. Makikita ko na yung bunga. Palitaw na yung bunga. Kaso kapag napansin ko, kapag nagpapatubig ako, yun po, in-instruct ko lang yung mga operator na kasi magpapabawon din ako ng tubo na D4 dito yan sa aking likuran. Kasi yung nasa swimming pool ko, although 100 feet mahigit, kaya lang na hirap na yung pag ganitong summer, nahirap ng yung makina, hindi na ganong napupuno yung D4 na tubo. So inabuti ko, magpapagawa ako ng panibagong deep well dito po. Ito, ipapakita ko sa inyo. Dito pinatambakan ko, dito ko ipapagawa yung sabi ko ile-level din sa daan, tapos dito yung kubo, iano ko yung kubo doon, ililipat ko dito, tapos dito ko ipapabawon yung tubo ng D4. Yun naman po yung aking palaisdaan. Yung ginagawa, andun yung bako, kasalukuyang hinuhukay yung pinapagawa kong palaisdaan. Tapos ito, pwede nang magtanim ng palay dito, konting patag o kaya mais. Meron naman kaming available na hybrid na yellow corn. Libre po yun from Department of Agriculture. Katapos yung palisdahan, libre din yung fingerlings. Hihingi ako ng fingerlings sa Dipar, sa may San Fernando, Memphis. Ito naman, nakapagtanim naman ng talong at saka kamatis si Kuya. Ayan, ang patama namin, ipot ng manok. Ayan, ito po, nagpagawa ako ng dito, nagpapabawon ako ng PVC na D2 para yung makina sa may swimming pool hindi na kailangan paanda rin kapag kailangan mo ng tubig. At saka itong mga mangga, namubunga na ito dati. Itong maliit na to, namubunga na ngayon. Siya kasi hindi sila natutubigan. Ito po yung mga manggang malalaki ang bunga. Halos 1 kilo, mahigit 1 kilo isang bunga. So itong sampalok na to, parang gusto ko nang patanggal ito. Para itong mangga na andini, siya, maluwag ang lugar. Kasi balak bilis na paggawa ng dyan, ng rest house kapag nag-retired na dyan, sa may bakod doon. Or itong isang sampalok na itong patatanggal ko, o kaya ito lumipan sa dalawa. Ayan po yung nagbabawon ng tubo ng PVC. I-drill muna nila para pag ilalagay yung tubo na D2, tuloy-tuloy. Kaya ang tawag yan, nagbo-boring na sila ito po ay yung tubo na 100 feet, pero ang boring nila yan mga 120 feet para lampas siya sa 100 feet.
Ito naman po yung ano, yung tubo na D4 para sa irrigation ko naman ito. D4 naman. Yung isa D2 yung pitchil. Lalagyan ko na Jetmatic yun. Ito para sa palay tsaka sa ano, pampatubig. Pero sisintak. Pwede mapapigil eh pag sisintak yun. Bagay mo ito parang tangan niya, parang niyaling niya, masisintak eh. Sige. Ayaw. Ano? Ginala niyo. Kaya ko po pinagawa ito para kapag kailangan namin ng ano, ng tubig, hindi na kailangan paanda rin yung ano, yung 12, yung 24. Kaya po sinokompresor yan para lumaki yung talaga sa ilalim. Yung ano, yung pinaka bukal yung sa dulo ng tubo na to para lumaki yung ano, yung ponduan ng tubig. Kaya po kaya ganyan kinokompresor. Kaya malinaw na oh. Pag malakas na yung tulo ng tubig yan, ititigil na, sasalpak na yung ano, yung binili kong dragon na pitchil. So yun, successful yung pagkakabuhod ng tubo. Ang PVC na to ay
sinabi ko na 100 feet, ibang 20. So ito po ay 100 feet. Katapos meron pa silang maliban sa tubo na 100 feet, inalampas pa nila yung, yung boring nila ng 20 feet. Kaya bali 120 feet po ito, lalim. Kaya pwedeng potable water to, pwedeng inumin. Pag tumutulo na, kukuha ko ng dahon ng payabas. Kapag nangitim ang tubig, hindi siya pwedeng inumin. Pero palagay ko sa lalim dito, 120 feet, pwedeng inumin. Kasi yung sa swimming pool ko, 115, pwedeng inumin. So yun po guys, maraming salamat sa panonood. Akin kung kuya pre kanyan. Ipol niya pero sandang ba mababa kasi may binom. Dahil lagi tayo lagyan kayo kasi noon.